Silipin naman natin ang mga naganap sa kamakailan lamang na downing and oath-taking ceremony ng newly inducted Philippine Coast Guard Auxiliary members. Panoorin po natin ito. Ang Philippine Coast Guard ay isang mahalagang institusyon na may tungkuling magbigay ng seguridad at proteksyon sa mga karagatang sakop ng Pilipinas. At bilang bahagi ng kanilang mandato, laging inaasahan ng PCG sa pagbibigay ng mabilis na tugon at mga hakbang upang maiwasan ang mga sakuna at paglabag sa batas sa karagatan. Kaya naman kamakailan lang, isang makasaysayang kaganapan ang isinagawa sa National Headquarters ng Philippine Coast Guard. Ito ay ang donning and oath-taking ceremony ng newly inducted Philippine Coast Guard Auxiliary members. It is a component of the Philippine Coast Guard actually. These successful individuals join the Coast Guard to assist our organization in undertaking missions on search and rescue, environmental protection, and in the development of our youth. Remember, we are only as good as the population that we serve. And the Philippine Coast Guard Auxiliary represents that broader population that we support, aside from they themselves being one of the arms or a partner of the Coast Guard in doing the public service. Kabilang sa mga bagong itinalaga ay sina Auxiliary Commodore Joseph Gilbert Violago, ang kinatawan ng ikalawang distrito ng Nueva Ecija, at Auxiliary Commodore Alip Albert Baybayan, ang Division Chief ng Department of Social Welfare and Development Region 3. Kasama rin sa regular squadron ng PCGA 102nd Auxiliary Squadron, sina Auxiliary Commander Cluster Paul Saises, ang Legislative Staff Officer 2 ng Nueva Ecija 2nd District, at Auxiliary Commander Sterling Cañete, Warehouseman 2 ng DSWD Region 2. At bilang miyembro ng House Representative at long-time budget sponsor ng Transportation Department sa Lower House, nagbigay rin ng pahayag si Congressman Violago patungkol sa PCG modernization. Here in the 19th Congress with the new Maritime Zone Act. So we really need not only the logistic, not only the manpower, but also the technology. That's why I'm pushing to allocate budget sa ating Philippine Coast Guard para in the next 3 to 5 years, magkaroon sila ng fully covered nila, especially the West Philippine Sea. Bukod dito, ibinahagi rin ni Dr. Baybayan kung paano siya makakapag-contribute sa mga inisyatibong naglalayong i-modernize ang Philippine Coast Guard. With almost 10 years po na background sa defense contracting, so patuloy po yung ating ginagawang mga researches para na rin na maibigay itong mga idea, mga insights na to, mga experiences from other countries para mas mapaunlad pa po natin yung ating pagbumodernize nga ng Philippine Coast Guard and as a whole. Ang seremonyang ito ay isang patunay ng patuloy na pagpapalakas ng samahan ng Philippine Coast Guard at PCGA na nagsisilbing katuwang ng bawat isa sa pagtugon sa mga hamon at pangangailangan ng ating bansa, lalo na sa mga usapin hinggil sa kaligtasan at seguridad sa karagatang sakop ng Pilipinas.